Mga minamahal, ang pagbubulay-bulay natin sa umagang ito ay pinamaganda pong knowing God and the doctrine of Trinity. No po. Tayo po ay sandaling manalangin aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay pupurit nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan upang aming maunawaan ang mga salita sa umagang ito. Naway ito ay magbulat sa amin ng ibayong kaliwanagan at hamon, pag-asa sa buhay namin lalo na po sa mga panahong ito. Kaya Panginoon, mag-usap ka sa aming mga puso't isipan, ihanda niyo po kami. Kami maging mabuti sa sidlan ng makasalita. At ang abang lingkod ay nagpapailalim sa inyong kapangyarihan. Gawin mo po siyang tungtungan ng iyong mga paa, Panginoon, sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Mga minamahal, paano ba natin mauunawaan ang Diyos at yung tinatawag na triune God o yung tinatawag na Trinity? Dahil alam naman po natin na maraming nalilito kung bakit daw tatlo yung Diyos samantalang isa naman ang Diyos. Yes, isa lamang po ang Diyos. Ang problema po kasi ay hindi natin masyadong itong binibigyan ng pansin gawa nung alam naman natin na we are Trinitarian Church. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin po kasi ng Trinity, yung the word tri o yung tinatawag na TRI no tri, meaning yan ay three. At yung unity meaning one. Kaya pinagsama po yung Trinity. Ibig sabihin, yung three ay nagkakaisa o iisa. Imbis na 1 plus 1 plus 1 is equal 3, dapat 1 times 1 times 1 is equals 1. Because we have one God or triune God. So, mga kapatid, alam naman po natin na itong ating paniniwala sa 25 articles of faith of our church na we believe in Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya sana maunawaan natin, mga minamahal, that we have only one God. But there are three persons o yung tinatawag na Trinity o yung three saka unity, kaya nga po isa na lang, yung tinatawag na Trinity. Kaya mga minamahal, from the beginning talaga, yung God as Trinity in the book of Genesis, ang sabi ron, let us make man in our image. Sabihin, let us make. We do believe that God created with the Father, with the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, let us likhain natin. Kung maunawaan po natin yun. And then, mga minamahal, hindi masasabing Father kung walang Son. At hindi pwedeng matawag na Son kung walang Father. Malinaw naman po yun. So that alam naman po natin na itong Trinity ay masasabi natin the Father, the Son, and the Holy Spirit have always been in relationship and communication with each other. Yet, not as three gods or as one God. All these three persons in Trinity have relational names. The first person in Trinity is called Father. You cannot be called Father unless you have a child. And same goes for the second person in the Trinity. You cannot be called the Son unless you have the Father. The third person in the Trinity is called both the Spirit of the Father and the Spirit of the Son. Kaya God is Spirit. Kaya alam nyo mga kapatid, alam naman po natin na ang Trinitarian Church ay naniniwala tayo sa isang Diyos
no, in three person, kasi nga, akala ng iba, tatlo yung Diyos natin. Mali po, no. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay sumasa anak, ang Diyos ay sumasa Espiritu Santo, no, o yung Holy Spirit, no. Kaya nga mga kapatid, no, kahit yung ating Panginoon, ang teaching niya, di ba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi niya sinabi in the name of the Son lang, but in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi niya sinabi siya lang. No? No? Humayo kayo at bautismo niyo sila sa pangalan ko. Hindi po. Ang sinabi niya, go and make disciples of all nations, no, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No? So, kaya nga mga kapatid, no, sinasabi po ng Biblia, sabi doon, Jesus said, I and Father are one. No? And who has seen me has seen the Father. Nakakita sa akin, ay nakakita na rin sa Ama. He who beholds me beholds the one who sent me. No, kaya mga kapatid, no, malinaw na yung ating Panginoon no, yung alam natin yung kanyang relationship sa kanyang Ama, no. Sa John 3:16 sinabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no, and those who believe in Him shall not perish but have everlasting life, no. Alam niyo mga kapatid, malinaw to sinasabi po ng Biblia na ang anak ay isinugo ng Ama na nasa langit. Begotten Son siya. Kaya nga mga minamahal, kumbaga, no, yung nag-conceive kay Mary, kay Joseph, spirit yan. Ano, the Son, through the Holy Spirit, through the Spirit, no, o yung tawag na sa pamamagitan ng Espiritu ay nag-conceive, no, si Mary ng anak. Ano, at iyan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Then, mga minamahal, the Holy Spirit will come upon you in the power of the Most High. No, alam naman po natin yan. That is holy offspring shall be called the Son of God. No, yun po ang ating maunawaan. Jesus speaking to His disciple, and I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever, the Spirit of truth, whom shall cannot receive, because it does not behold Him or know Him, but you know Him, because He abides with me and will be in you. If anyone loves me, he will keep my words. My Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Isipin niyo mga kapatid, kasama po doon po sa kalangitan ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ay nandoon. Spirit, the Holy Spirit is together with the Father. Kaya kung di tayo maniniwala dito, mga kapatid, lalo na hindi naniniwala na may bugtong na anak, ba't daw nanganganak ba yung Diyos? Mga kapatid, hindi nga siya, flesh He is spirit. No? Hindi siya yung biological na alam natin. No? Ngayon, mahirap naman, re-respeto na lang po natin yun, yung kanilang paniniwala doon. Ang mahalaga, we believe that the Trinity is our doctrinal belief and stand. Para 3-in-1, di ba? No? Yung naniwala ka na sa Diyos Ama, naniwala ka pa sa Anak, naniwala ka pa sa Espiritu Santo. Safe to, safe doctrine. Kung naniwala ka lang sa Ama, tapos di ka naniwala sa kanyang anak, pag nadunod na tayo sa labat, mo pinaniwalaan yung anak ko. Yun sinugo ko para patawarin sa libutan. No? Safe tayo dito mga kapatid. Sabi nga ni Bishop Nakpil, mas safe to. Yung ating belief na tayo naniniwala na may isang Diyos na may tatlong persona. So 3-in-1, saan ka pa? No. So we believe the Trinity because He is yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya yung noon pa. God is a yesterday.
today, and forever. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No, nag-exist na siya noon pa. Kaya nga siya noon, ngayon, at magpakailaman. No, kaya ang Diyos natin ngayon ay Diyos kung sino yung Diyos ni Jacob, ni Abraham at ni Isaac, o ni Jacob, ay siya rin Diyos natin. God of wonders, who created the universe. Kaya nga sa ating Apostles' Creed, we believe in God, our Creator. God is supreme God, so that He will never leave us, nor forsake us. He is yesterday, today, and forever. Hindi na tayo dapat doon, mga kapatid, yung tinatawag dito, yung parang mag-debate, no? Because our God is supreme God. He is a God of wonders. Siya yung Diyos noon ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni David, no, na sa kanilang sinamba, pinaniwalaan at pinaglingkuran. At yun din po yung sinasamba natin. Subalit, di ba't nahiwalay ang tao sa Diyos kung kaya't naisugo ang kanyang anak para magkaroon ng reconciliation between the Father and the man, no, yung restoration ng Diyos at ng mga minamahal ng tao, kasi nga nagkaroon po ng tinatawag nating fall of sin, o yung nahulog sa kasalanan ng tao. Kaya ang Diyos ay nahiwalay sa tao. At sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ngayong magiging tulay. Siya ngayon yung magiging tagapamagitan. He is our mediator to the Father. Kaya nga siya ay sinugo. No? At siya po ay pinadala sa atin upang tayo ay maligtas at ma-restore yung relationship ng tao sa Diyos. Kaya yung kasalanan ng tao, na-redeem na yan, na nagkaroon na ng restoration through our Lord Jesus Christ. Kaya kasabi rin sa 17, di ba, naparito ang anak ng Diyos, hindi para hatulan ang sanglibutan, kung hindi upang iligtas ang sanlibutan. No? Kaya nga mga kapatid, we believe the Trinity, that because He is yesterday, today, and forever. Ang mapalad lamang po tayo ngayon mga kapatid, hindi na tayo nakakaranas ng bagsik ng Diyos. Dati ho, pagka ang tao ay nagkakasala, ginugunaw niya ang mundo. Nagkakasala ang tao at matigas ang ulo, nililipol niya, pinapatay niya. Sa pamamagitan ng paggunaw ng mundo, pagtupok, di ba? Pero hindi niya naintindihan noon eh. Pero nung sinugo niya na yung kanyang anak, na si Jesucristo na ating Panginoon, naunawaan niya ganito pala talaga katigas ang ulo ng tao, na dapat talagang unawain, na dapat talaga na ang tao ay mahalin. Yung mercy ng God, yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kasi nakasalamuha ang kanyang bugtong na anak sa tao na punong-puno at puspos ng pag-ibig, no, at pagpapakumbaba. Kaya kahit anong kasalanan natin ay patuloy tayong pinapatawad ng Diyos. Ganyan kabuti ang Diyos natin. Hindi katulad nung araw, kapag nagkakasala ang tao, kagad may judgment ang God. But today, in our situation, because we live in the grace of God, no, kahit ano pong kasalanan natin, kahit na yung mga pumatay ng tao dahil sila ay naging alipin ng kadiliman o kasalanan, pwede sila patawarin ng Panginoon. At yun po yung nangyari doon sa krus, di ba? Pinatawad ng Panginoon kahit gaano kasama yung taong ito na humingi ng kapatawaran sa Kanya. No, we believe in Trinity because God the Father, Son, Holy Spirit is not three gods but one God. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Trinity, three, yung TRI, saka unity, kaya po yan pinagsama, ibig sabihin ng tri is three, and unity is one. So Trinity, no, tatlong isa, pinagkaisa, kaya nga Trinity. No, so we believe the Son sent His begotten Son, who is Redeemer of mankind. The Messiah. Sipin nyo, more than 400 years no, na pinrophesy ang Messiah, yung Son, nangyari yun, after 400 years, no, more than, no, tagal, di ba? So,
Sa pamamagitan nun, maunawaan natin na talagang ang Diyos ay mahal niya ang tao. Pinag-aralan niya munang mabuti na ang tao ay ganito pala. Karupok, ganito pala ang tao na dapat unawain at mahalin. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos, no? Pero wag naman po nating abusuin yun. Pero doon sa mga hindi pa talaga nagkakaroon ng kaugnayan, kapag sila ay lumapit at nagbalik loob sa Diyos, pinapatawad po sila ng ating Diyos. Because Jesus Christ's purpose is to redeem, to forgive, not to condemn the world. Ano? Kaya nga po, yung Trinity, no, yung ating Panginoong Hesus ay, mga minamahal, ay bugtong na anak. At tayo ngayon ay nakasumpong ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At the Son is important to understand. Why Son is, actually, sinabi naman po ng Panginoon, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Nagpakababa siya. No? Maraming lumalabas ngayon na hindi naman nanganganak ang Diyos, hindi naman dapat si Kristo ay Diyos. Ano? Actually, mga kapatid, ang hindi pagkakaunawa ng iba, no, akala nila na yung Son, kiniklaim niya na siya yung Diyos. Hindi. Nasabi naman niya, Father and me is one, o iisa. Yung unity nila, no, together with the Holy Spirit. No. Kaya nga mga kapatid, mapalad tayo sa pananampalataya sapagkat tayo ay naniniwala sa ganitong pananampalataya. No, kaya nga sabi ng Panginoon, dapat maipanganak na muli ang tao sa espiritu, no, hindi sa laman. No, kaya nga mga minamahal, we need a spiritual birth, no, para maunawaan natin yung doctrinal natin na naniniwala po tayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa bugtong na anak na isinugo sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Lastly, we believe the Trinity because the Spirit of God empower us through our Lord Jesus Christ. Yun ang maganda, mga kapatid. The Holy Spirit empower us. The Spirit of God empower us through our Lord Jesus Christ. No. Kaya napakagandang maunawaan natin, nung bago mag-ascend ang Panginoong Jesucristo sa langit, no, ay ibinigay niya yung kanyang banal na espiritu sa kanyang mga alagad, no, sa kanyang mga apostol. At yun po ang nagsilbing gabay at helper nila, no, kapag ang ating Panginoon ay wala na sa piling nila. Kaya mga minamahal, tandaan natin at pakatandaan natin ang banal na espiritu ang siyang nagtataglay sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay lumakas spiritually. No, wala tayong magagawa. No, sabi nga, the battle belongs to the Lord. No, nor by power, but the Spirit of God. Ano. And then the Holy Spirit gave us the power to conquer sins, labanan ng kasalanan. Akala kinukonsensya lang tayo, pero sa totoo lang, ang banal na Espiritu ang nagkukonvict sa atin para po tayo ay makaiwas sa anumang gawa ng kasalanan o makonvict tayo. No, nahihiya tayo sa Diyos because of the Holy Spirit. No, that is the Holy Spirit, the Spirit of God through our Lord Jesus Christ. Pag tayo nanghihina spiritually, yan din ang nagpapalakas sa atin. Tinutulungan tayo ng Espiritu para tayo ay lumakas spiritually. Ano, pero paano po ba natin marireceive yun? Yung power ng God. No, sa Greek word kasi, dunamis yung power. Ibig sabihin ng dunamis sa English term is dynamite. No? Talagang yung dynamite, malakas, sumasabog yun. Kaya power, no, yung dunamis. Ngayon mga kapatid, tandaan natin, ito pong doktrina na ito ay maunawaan natin, lalo na doon sa panahon natin ngayon, yung the Spirit of God is within us. Ano, kasi yung Father, nandun sa kalagitan ngayon, yung Son, nandun na rin sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. So, iniwanan niya sa atin the Holy Spirit. Ito yung kumikilos ngayon, mga kapatid, sa ating panahon ngayon.
ito ngayon yung kasama natin, hindi na ang Father, hindi na yung Son. The Holy Spirit, yun yung iniwanan sa atin. Ito ngayon yung gumagalaw, ito ngayon yung nangunguna, ito ngayon yung nagdadirect sa buhay natin. Ngayon, paano po ba natin ito matatanggap? O paano ba ito para maipamuhay o tanggapin natin? No, una, kailangan talaga natin ng Christ-directed life, mga kapatid. Ano ba yung Christ-directed life? Ano po ibig sabihin? No? Kapag sinabing Christ-directed life, dapat si Kristo yung naghahari, si Kristo yung nasa trono ng ating buhay. Hindi tayo. No, hindi ikaw ang nasusunod kung hindi si Kristo. Marami po kasi na may Kristo nga, pero hindi naman siya yung nasusunod, si Christ. Kung hindi tayo pa rin, yung sarili pa rin nating laman, si Kristo ay hindi nasusunod, hindi ang naghahari sa buhay natin, kung hindi ang sarili pa rin natin. Ang tawag po doon ay self-directed life. Kaya kung minsan, yung Espiritu ng Diyos ay hindi natin matanggap, mga kapatid, because of our brothers and sisters, that our life is self-directed life, not Christ-directed life. Kasi, actually, yung self-directed life, may Panginoon yan eh. Kaya ang problema, ay may Kristo yan eh. Ang problema, hindi siya Panginoon kung hindi tagapagligtas niya lang. No. Ang pagkakilala niya kay Christ ay hindi hari, kung hindi tagapagligtas, hindi Panginoon ng kanyang buhay. Kasi, kaya nga po pag tumatanggap tayo sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating mga buhay, hindi lamang tagapagligtas, mga kapatid. Kaya nga po pagka self-directed life, may Kristo ka nga, pero hindi naman nasusunod si Kristo sa buhay natin. Yung sarili pa rin natin. Kaya mas maganda, mga kapatid, yung sinasabi po kay Nicodemus, kailangan ipaganak na muli ang tao sa Espiritu para pagharian siya ng Diyos. So John 3:3. We need to be born again to see the kingdom of God. Born again, minsan binabanata natin yan. Minsan, hindi naman ako born again eh. No? Akala kasi natin sa born again, iyan ay church. Hindi. This is a personal experience. This is what we call it a personal encounter with Jesus. Kung bakit tayo kailangan maunawaan natin yung doctrine of born again, it's not because of yung banal, righteous, no. Kailangan po natin yan. Ipaganak na muli pa ang makita natin ng kaharian ng Diyos. Kasi nga, kailangan natin yun para magkaroon tayo ng Christ-directed life. Kapag hindi po natin naranasan yun, mga kapatid, ang mangyayari lang sa atin, self-directed life. Hindi po tayo, mga kapatid, si Kristo ang nag-ahari kung hindi sarili din natin ang nag-ahari. Although may Panginoon tayo o may Kristo tayo, pero hindi siya ang talagang hari at Panginoon, tagapagligtas lamang siya. Yun lang ang pagkakilala natin. Mga minamahal, kaya kasabi po sa Galatians chapter 2:20, hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Christ-directed life, si Kristo na ang tunay na naghahari at tatanggapin natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. We believe in triune God, Trinity, kasi kumpleto na yan, 3-in-1 na yan. Para bumili ka ng kape, meron ng gatas, meron ng kape, may gatas, may asukal na, kumpleto na. No, saan ka pa? Kaya nga mga kapatid, hindi na tayo naniniwala na mapako tayo sa doctrine na Yahweh's no, o yung tulad ng mga panahon ng araw. No? Wala pa kasi existence ni Jesus Christ, no, the Father. Wala namang masama doon kasi yung panahon nila yun eh. Sila naniwala sa amin. Ngayon mga kapatid, kung talagang kinilala mo si Kristo, sabi nga, if we confess that Jesus Christ is Lord and believe that He is risen from the dead, you will be saved. Kaya nga mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang talagang tatanggapin natin kung si Kristo ay kinilala natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kaya nga po sinugo siya para tanggapin natin yung buhay na walang hanggan
at tanggapin natin yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. At habang tayo ay narito sa daigdig na ito, tandaan natin, tayo po ay haharap sa mga pagsubok at habon ng buhay hanggat hindi pa natin tinatanggap ang langit o hindi pa natin talaga nararanasan ang langit, ay tatanggap at tatanggap tayo at haharap tayo sa mga pagsubok ng buhay dito sa daigdig nito. Because this world is imperfect. Hindi pa ito yung ating pagkakalob sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung power ng Panginoon, ng Holy Spirit, the Holy Spirit will give us power to empower us, palalakasin tayo niyan, i-guide tayo niyan, i-convict tayo, tutulungan tayo, is our helper, the Holy Spirit will guide us, will protect us, the Holy Spirit will convict us, and the Holy Spirit will empower us kahit sa mga panahong ito at sa mga panahong pang darating. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na patuloy nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at naunawaan namin ang kahalagahan po ng doctrine of Trinity at ang pagkaunawa po namin na may isang Diyos. Kaya nga, Panginoon, hindi po tatlo Diyos. Kami naniniwala na may isang Diyos. Kaya lamang ang bugtong na anak ay sumasa Diyos at ang banal na Espiritu ay sumasa Diyos. Kaya nga yung aming pong paniniwala na matatag na kami naniwala sa isang Diyos. Yes, but we believe the Son and the Holy Spirit. As of today, Panginoon, talagang yung Holy Spirit ay kasama namin ngayon upang magpalakas sa amin sapagkat ang anak ay umakyat na sa kanan ng Diyos na kanang kamay sa kanan ng trono ng makapangyarihan Diyos na siyang lumuklok doon at siya nga po ay makyat na at ngayon nga po ang kapiling na po namin ibinigay niya ay yung kapangyarihan ng Santo Espiritu upang kami ay patuloy na lumalaban at tumaharap sa laban ng buhay sa mga panahong ito. Binabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, at dakilang tagapagligtas. Amen.